Ako po si April Ramos, ang inyong lingkod sa araw na ito, na naway makapagbigay ng karagdagang kaalaman ukol sa pananampalatayang Islam. Ano nga ba ang kahalagahan ng relihiyon sa buhay ng isang tao? Sapat na ba na mabuhay tayo sa relihiyong ipinamana sa atin ng ating mga magulang at nakagisnang mga ninuno? Sa dami ng relihiyong naglipa na sa buong mundo, mayroon nga bang relihiyon na tunay na makapagbibigay ng tiyak na kaligtasan ng tao? Bakit nga ba ang tao ay nagpapalit ng relihiyon? Ano nga ba ang kanyang hinahanap na hindi niya masumpungan sa kinagisnan o kinabilangan niyang pananampalataya? Sa kasulukuyang panahon, isa ang Islam sa relihiyon na may pinakamabilis na pagdami ng umaanib sa anumang dako ng mundo. Amerika, Europa, Asia, Australia, at kabilang na po rito ang Pilipinas na nakararanas ng ganito. Sa katunayan nga, wala ka na makukuhang conversion certificate sa National Statistics Office na uubusan na nito sa dami ng yumayakap sa Islam. Sapagkat hindi lamang dito sa Maynila, bagkus sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ngayon po ay itatampo ko sa inyo ang ilan sa mga taong nagsiyakap sa relihiyong Islam, kung ano ang kanilang natuklasan at kung ano ang naidulot nito sa kanilang buhay. When you feel all alone in this world and there's nobody to count your tears, just remember no matter where you are, Allah knows. Allah knows. I was doing graduate studies at the University of Massachusetts at Amherst. And I had lots of Muslim friends already there. But unfortunately, nobody invited me to Islam. In De La Salle University, we had a conflict resolution seminar. There was a gentleman there by the name of Manerba Junaid. And when I expressed interest about the religion, he invited me to the Golden Mosque. And when I was in the Golden Mosque, he taught me immediately how to pray the Golden Mosque in Quiapo, Manila. And one thing really about Islam is that the Islamic prayer is a very powerful experience. When you touch your head to the ground or you bow or prostrate before God in the Islamic prayer, you really feel that feeling with the Creator. When you're carrying a monster load and you wonder how far you can go. What really finally pushed me over to do it was my experience of fasting during the holy month of Ramadan. Like if you diet for yourself, it's very hard. But when you offer it to God, you find that things can be done. No matter what inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. We all fast, rich and poor, we're hungry. But at night, there's that real feeling of brotherhood and sisterhood. When we leave the mosque, we tend to greet a lot of people. To be perfectly frank with you, becoming Muslim here in the Philippines is a very costly and difficult experience. There's an initial period of rejection by the family. When people reject you or even try to get you to leave the home. In terms of career, it can affect many careers. One thing bad about about things happening in the world today, one not very positive thing, is the connection that some people have of Islam to terrorism. On the positive side, if you go into a religion that's being persecuted, and I can give the example of Christianity, at least you're entering the religion because you believe and because you have faith. As Muslims, that sacrificing and persecution for the faith is something that God will reward us for. So it is upon the shoulders of the Muslims today to show good examples of being model human beings. And whatever lies in the heavens and the heavens, every star in this whole universe, Allah knows. Allah knows. What does Islam mean? It means
submission to the will of God. And at the same time, it also means peace. If you shorten the meaning of Islam, it is, if you submit to the will of God, you'll have peace. And of course, I say to everyone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace of God, His blessings, and His mercy be upon everyone. Every shade of palm, every closed hand in us, every sparkling tear, or every eyelash in us. Oh, no. I grew up as a Catholic and I joined this a little bit conservative na Baptist type na Christian. I helped them in music, tapos tumulong ako sa Alliance, and then tumulong din ako sa mga Pentecostal. And for 7 years, lalo in elementary days ko, I was with Seventh-day Adventist. Hubog po yung pag-intindi ko sa Biblia. Hanggang ngayon, natatawa ko kasi minsan memoryado ko pa yung mga Old Testament, lahat ng books from Genesis down to Malakay. Sobra yung pag-iintindi ko sa Christianismo. If I really practice it, napaka-Islamic nga eh. Kung susundin ko lang the way si Jesus mag-pray, that is the prayer of Islam. Ang sabi dun sa Biblia, and he went a stone's throw farther, and he fell on his face to the ground and prayed. So, ganun, nagdarasal po si Jesus. And the same thing when you see the Muslims, how they pray, the same thing that how Jesus prayed way back before during his time. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Ang Islam sa akin, it is more than a religion. It is my way of life. It is me. Ang religion is like as going to Sunday or Saturday lang eh. Ito way of life, everything I do. Before I enter my house, I ride a vehicle, I wear new shoes, I take a bath. Before doing anything, you make mention the name of Allah or the name of God. Kasi that's how Islam teaches you. Dapat manifestation, you love your country, you love your environment, you love your family, you love your work, you love your boss. If the boss is on the righteous way, that's how Islam teaches one. It was year 2000 lang, mga kaibigan ko ng may Amerikano akong kaibigan na who works in airbase. Kita ko yung life niya, adik-adik yun eh. Nung nag-Muslim siya, turn around talaga. 180 talaga siya. Ang galing ah. And he's so modest. Tapos gumanda buhay niya, hindi na siya nag-adik-adik. And then he just told me na, you know, the happiest moment in my life is when I realized there's only one God. And I think that time, yun yung time na I saw my salvation. I will ask you, you don't want to be a 99% Christian or whatever. You want to be 100%. Then follow the Bible as it is. I still believe that there are still angles and lines in the Bible which somewhere somehow tell you that there's only one God and that everything about this practice in Islam is there in the Bible. When you bury the dead, it should be in white cloth. Who's practicing that? Islam. It's there in the Bible. When you have sexual intercourse with your wife, before you pray, you cannot pray. In Islam, you cannot pray. You have to wash yourself before you pray. It's in the Bible. Not eating pork, for they are unclean to you. Nor you should touch their meat, for they are unclean to you. It's in the Bible. That's why we're not eating pork, because the Bible tells me so. So that makes me a Muslim, because I follow the Bible. And I follow it by heart. On the good sides of the Bible, I follow it by heart. I embrace Islam because I reason with God and I reason with men. And my reasoning with God is that I believe He is the only one. La ilaha illallah. It is a religion which gives me the answers to so many questions, to so many queries. I'm a man of science and I want to have explanation to everything. In Islam, I was given the explanation to everything, even to the molecular level of it.
Yan ang gusto ko eh, yung bagang bigyan mo ko ng sagot sa bawat tanong. So Islam gave me. The universe started where? Sabi sa Quran, it started from a smoke, nag-explode. Ay, yun pala yung nababasa ko sa siyensya na Big Bang Theory nila eh. So, I like that. Science and religion, they blend. Ano na paano ang tao nabuo sa womb ng babae? It's explained in the Quran. Bakit? Noong unang panahon, mayroon bang electron microscope si Prophet Muhammad doon sa disyerto? So, ibig sabihin, he knew that. And that's the modern science right now. How did he know that? It means to say that the God of religion, whom I believe, is the God of science also. Being a Coast Guard, dangerous job meron kami para makasagot kami ng buhay ng iba. Yan po yung calling ko. Dito ko inilagay ng God, ng Allah, para itong isang aspekto ng society, maka-address kami. Hindi naman lahat, wala, merong gift of life-saving. So I'm so privileged, I'm so honored that God has given me this opportunity and this stage wherein I can extend my hand, my intellect, my strength in saving lives. Say because God has put me here. Huwag lang ako makalimot to mention His name before I execute my last breath. It's just fine. I will always have my time. I might die tomorrow. Ang nirequest ko lang sa kanya, katulad ng isang Islamic general noon na galing siya na he is not a Muslim, and when he became a Muslim, he's still a warrior, protector of Islam, and he died on the bed. Si Khalid. His name is Khalid. Tatanong siya sa God na, bakit dito ako? Dapat namatay ako doon sa gera. Parang ako rin, yan ang hinirequest ko. If I die, I wanna die saving lives. I live by the grace of Allah. And I will die or I die by the will of Allah. Oh, mountains of Mecca. Social expectation drowns us all inside. What you have should be what I want. Ang trabaho ko before ay broadcaster. Host ako ng mga radio programs, especially mga public affairs. Ang pinagmulan kong reliyon ay hindi tiyak sapagkat marami akong pinuntahang reliyon noong araw. Umattend ako ng born again, umattend ako ng El Shaddai. Makikita mo ako sa pagtitipon ng mga born again kung saan nakikikembot ako, nakikilundag, nakikisayaw. Makikita mo ko sa isang, kapag matindi ang problema ko, makikita mo ko sa isang misang pangkatoliko kung saan ako'y nakikiyak. Kung saan ako napunta pananampalataya sapagkat ang pananampalataya sa aking pananaw nung araw ay isang pagtakas lamang sa kung anong problema sa buhay merong kang dinadala. It's an outlet. Parang ganun. Ang pananaw ko o ang tingin ko sa pananampalataya. So, kung ano man pananampalataya yan para sa akin, iisa lang naman yan eh. Iisa lang ang Diyos. Kung paano mo lang siya pinaglilingkuran, yun lang yun. Yun ang pagkaunawa ko sa pananampalataya. Until finally, natagpuan ko ang Islam. The clothes I wear, the way I comb my hair, how I live, oh, I don't care. This is who I am, this is me. Ang pagkakaalam nga ng tao, lalo dito sa Pilipinas, kapag ka ikaw ay Muslim, taga Mindanao. Kailanman, hindi ako nakatuntong ng Mindanao eh. In fact, sa amin sa Quezon, kapag ka Muslim, iba ang takot ng tao sa Muslim. Kahit ako, lumaki akong may takot sa Muslim. Sa paanong takot? Kasi sa amin sa Quezon, ang bata normally tinatakot ng tikbalang, aswang, multo, manananggal, name it. Umuwi ka na, Angelo, gabi na. Sige ka, may tikbalang ka dyan, name it. Lahat ng klaseng maligno, hindi kami matatakot. Pero pag sinabi ng isang tao, umuwi ka na, gabi na. Umuwi ka na, sige ka, dadaan na Muslim dyan, takbuhan kami. So, hindi namin malamang dahilan, ba't may tumatakbo? At gano'n na lang ang takot namin sa mga Muslim. Ganyan ako lumaki sa isang relihiyon o sa isang paniniwalang wala talagang kaalaman sa kung ano at bakit may Islam. Who I am, just let me be. 'Cause like it or not, but God loves me. Hindi ko akalain na ako ay aakain sa pananampalatayang Islam. Maaring marami nagpapakilalang Muslim sa kapanahonan natin. Ngunit saan ba natin sila dapat kilalanin? Doon natin.
doon tayo magsimula. To get to the top don't matter if somebody's gotta fall. You gotta brace the storm, the norms to conform. Get what you want's gonna kill us all. This is who I Ang Muslim ay hindi ang mga taong taga Mindanao lamang. Hindi nagpapamuslim sa isang tao na ang nanay at tatay niya Muslim. O siya ay Arabo o nanggaling sa isa Islamikong bansa. Lalong hindi nagpapamuslim yung sasabihin mong ako'y may dugong Muslim. Hindi yan sirkulan. Wala sa dugo yan. Hindi nagpapamuslim sa isang tao na ang pangalan niya ay Umar, Muhammad, Ibrahim. Hindi. Ang nagpapamuslim sa isang tao ay ang kung paano niya isinasabuhay ang kanyang pananampalataya. At kapag ito ay natagpuan natin sa isang tao na ang Islam ay nakikita mo sa kanya, tunay na siya ay inyong pakinggan, bigyan nyo ng oras, sandali, nakausapin. At wala namang masama. At sabihin natin sa kanya, ano ba ang Islam? Nung araw, ako ang isa sa bumabati ko sa mga Muslim. Sabi ko, bakit hindi na lang hagisan ng baboy yung mga hinayupak ng mga Muslim na yan? I'm sorry for the word. At kung nung araw ang binabalita ko ay pawang mga masasamang balita ngayon, masasabi kong binabalita ko na may puro kabutihan tungkol sa mga mabubuting o magagandang balita. Before, as a broadcaster, napakarami kong kaibigan from all walks of life. Be it politicians, famous people, kanyan sa broadcast. At para sa akin, yun ang mundo. Nabuhay ako dyan. Pero may mas maganda at mas mainam pa palang mundo na naghihintay. At ito yung mundo kung saan ako naroon ngayon. Nawalan man ako ng mga kaibigan, nawalan ako ng mga koneksyon sa mga kilalang tao sa lipunan. Hindi ako nalungkot. Sapagkat sa ngayon, napalitan naman ito ng mga kapatid na siyang minamahal ko at minamahal din naman ako. Yun ang ibinigay sa akin ng Islam. Sa Islam, itinuturo sa atin ang nag-iisang Diyos, ang dakilang lumikha na si Allah subhanahu wa ta'ala, na siyang may kapamahalaan sa lahat ng bagay. At sa Islam, mas malinaw kung nakilala kung sino ang Diyos at kung paano niya ipinadala ang mga propeta mula sa kay Propeta Adam, sumakanya nawa ang kapayapaan, hanggang sa huling sugo ng dakilang lumikha, ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, habag ng dakilang lumikha, ay mas nalaman ko na ang lahat ng ito, lahat ng mga propetang ipinadala, ay may iisang katuruan. At maging si Propeta Jesucristo na pinakamamahal ng mga Muslim, ay may iisang Diyos din na tinuturo. At yun ay natagpuan ko at nabigyan linaw sa akin sa pananampalatayang Islam. just let me be. 'Cause like it or not, but God loves me. Who I am, who I am, who I am. Playing on the desert sand, two friends forever true. Little did they know back then what the Noong nandito din ako sa paths Pilipinas, would I was working with Far East Bank and Trust Company. At the same time, I was taking up law. Kaya lang na-offeran ako ng trabaho sa Saudi Arabia to work as an administration manager. Tinanggap ko. So nung dumating ako sa Saudi Arabia, doon ako nabigyan ng mga reading materials about Islam. Binigyan ko ang sarili ko ng chance na alamin, nagbasa ako. Instead na gugulin ko ang time ko sa pag-alaala sa pamilya ko, na homesick lang ako. So I utilized my spare time in reading those Islamic books. And finally, nakita ko na iyon ang katotohanan, kaya hindi ako nag-atubili na tanggapin at ipamuhay ang Islam. But of course, I judge Islam by the scriptures, by the teachings. Hindi ko tiningnan doon sa mga ibinabalita tungkol sa mga Muslim, sapagkat maraming naririnig tayo tungkol sa mga pagkakamali ng Muslim. So, of course, hindi ko doon ibinase ang aking pag-aaral. God of Siddiq, the prophet's faithful friend, trusted and protected him. His love had Hindi ako Muslim, yung mga pagsasalita ng mga hindi ka nais-nais na mga kataga, parang napakasimple, napakadali lang na sinasabi ito. So, kung may tunay tayong takot sa Panginoong Diyos, of course, iwasan natin pagsasalita ng masama,
Kung halimbawa, nagiging mainitin tayo, we have to do our best na makontrol natin, hindi tayo basta-basta magpatatangay sa emosyon, sa bugso ng damdamin. Napag-aralan ko na ang pagdarasal 5 times a day dahil in Islam, we are required to pray 5 times a day. Pero sa Islam pala, hindi assurance na mapupunta ka rin sa paraiso kung hindi ka magiging mabuti sa iyong mga magulang. At of course, ganun din sa aking asawa, sa aking mga anak, at yung mga bisyo na dati kong ginagawa, sinikap ko na alisin ito dahil ang katotohanan, wala itong maidudulot sa atin at higit sa lahat, hindi malulugod sa atin ang Panginoong Diyos. Dahil sa Islam actually, we are duty bound to believe sa tinatawag na Day of Judgment. Dapat habang siya'y nabubuhay, sikapin niya na ang lahat ng kanyang ginagawa ay bagay na kalugod-lugod sa Panginoong Diyos sapagkat ang higit na pinaghahandaan ng isang tunay na mananampalataya ng mga Muslim ay ang next life na tinatawag ang kabilang buhay dahil doon ang final abode natin at doon ang tinatawag na everlasting life. So sa mundong ito, maaring mabuhay tayo 60 years, 70 years. But what is 70 years compared to an everlasting life kung ang ating pananampalataya ay tama at ayon sa pananampalataya na ipinadala sa atin ng ating lumikha. Pero of course, marami ang aral ng Islam na dapat matutunan at sikapin ng isang tao na ipamuhay ito para magbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan, kapayapaan, satisfaction, contentment, higit sa lahat, assurance sa kanya na makamtan niya ang salvation o ang paraiso sa darating na Day of Judgment. Abu Bakr as-Siddiq, Allah be pleased with him, companion in Jannah. Oh, Noong ako'y bata-bata pa, kasi ang eskwelahan namin, yung St. Augustine Academy, palaging dyan, yung nagsisimba ka, nagro-rosaryo, nagno-nobena. Doon ako nagtapos ng high school. As a Catholic siguro, more than average na rin ako na isang Katoliko noon. Although, bawat makita ng simbahan, magkukross ka, magluluhod ka at magdadasal ka. Yung Bible, maraming beses ko nabasa. Kung ano-anong version, sari-sari ang Bible ko sa bahay. Noong araw, wala sa hinagap ko na ako ay magiging Muslim. Sapagkat nung kalaunan, nung nagkakaedad ka na, mga 30s, 40s, na para naghahanap ka na ngayon eh. Noong 1980, napunta ako ng Saudi, nakakita ako ng Quran doon. Mahilig kasi akong magbasa eh. Di yung Quran niya, nagka-interest ako, hihipuin ko, kukuhanin ko. Pinalis ng isang Sudanese ang aking kamay at huwag mo kang galawin yan at marumi kamay mo. Hindi naman niya pinaliwanag sa akin. Medyo na-challenge ako ron habang ako nasa Saudi Arabia. Kaya nung pagbalik ko rito sa Pilipinas, nagbibili ko ng mga translated na Quran. Nagbabasa ako noon, nung kalaunan, nagkaroon ka ng mga interaction sa mga Muslim din, na mga kaibigan. Binigyan ako ng mga libro. Ayun, nahulog ang loob ko ron sa gano'n. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب Nung nagsahada ako, napakasimple lang nung pinag-budo niya ako. Hindi ko pa nga naintindihan nun yung budo, maghugas ka, maglinis ka. Tapos pinaliwanag niya sa akin, bigasin mo ito. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Nung tumaas yung aking faith, wala kang na sa paligid mo, pagka ikaw nagdarasal, diretso na sa Allah ang communication mo. رسول من الله. Ang isa sa palagi ang nami-misconceive ng mga non-believers sa Islam, yung akala, yung mga nagbabalik Islam, gusto lamang magkaasawa ng 4. Ito na itanong na sa akin ng mga professionals din at sinagot ko sila ng formal at sinabi ko na alam nyo ba na ang batas na yan na nakalagay sa Quran na binibigyan ng
kapahintulutan ang isang lalaki na mag-asawa ng 4 na babae, asawang babae, yan ay isang pagrespeto sa kababaihan sapagkat sa Islam, hindi pinapayagan yung isang babae kakabit-kabitin lamang at aasawahin pagkatapos itatago. Pag nabuntis, ipapalaglag ang anak o kaya itatago siya at gagawing bastardo na lamang anak. Hindi pinapayagan sa Islam yan. Ang gusto ng Islam at sa batas ng Islam, kung pwede kang mag-asawa ng 4, basta't bubuhayin mo ng pare-parehas at ituturing mo sila sa lahat ng estado na pare-parehas din. Sa makatwid, legal lahat yon. Legal sa Islam. Isang hating gabi, bigla may tumawag sa akin, Piskan, gusto mo bang mag-Hajj? Sabi sa akin ganon. Abi, siyempre ka ako, gusto ko. O sige, handa mo yung passport mo, sa 1 linggo, pupunta kayo sa Mecca. Naku, wala akong pera ya, pero sige. O, yun nga. Bigla na lang na nakapag-Hajj ako dahil kahit wala akong preparasyon na pera o ano. Pagdating sa Mecca, nagtabap na kami kaagad doon sa sa Kaaba. Natapos ko rin yung 7 na tawap. Tapos meron na namang yung sa Sapa, yung tatakbo ng 7 beses. Nakaraos na naman ako ron. Pag tinatanong ako ng isang balik Islam dito na abogado rin, ano ba ang pagkakaiba ng nakapag-Hajj sa hindi nakapag-Hajj? Ang malaki kakong pagkakaibang nararamdaman ko, yung pagpipigil sa tukso. Bukod sa tumaas na yung iyong iman, yung faith, yung pagpipigil sa tukso. Pagka ako nakapag-Hajj ka, kahit na anong tukso siguro yun nandyan sa harap mo, mapipigil mo. Sabi ng asawa, yung asawa ko muna, ang gusto mo din, magsasahada na rin ako convert. Kasi mas maganda raw ako yung isang pamilya converted. Noong kalawanan, recently, yung anak kong babae, na rin, nagsahada na rin. People praise only Allah, glorify Allah. She was a woman of nobility, successful in all her trade. Many wealthy men had asked for her, she turned them all away. Dati po akong Katoliko, so sumasama ako sa nanay ko na nagsisimba, na pinupunasan ko, tulad ng ina ko, ang mga paa ni Jesucristo na ipinupunas sa aking mga muka bilang paggalang kay Jesucristo noon. Ngayon, nung nagkaroon ako ng isip, tumanda na rin ako, at nakakilala ako ng isang lalaki na pwede kong maging asawa. Nag-asawa ako, ngunit hindi siya Katoliko. Siya isang iglesia ni Cristo. So, nag-iglesia ako noon. Subalit, parang masalimuot ang buhay namin noon. Sapagkat konting ibot, kahit konting pagkakamali, konting problema, nagkakaroon kami ng sigalot ng aking asawa. Palagi kami nag-aaway, kahit konting dahilan lang. Pero nung natagpuan ko ang Islam, mag-away man kami, kahit malaking pag-aaway, masarap sa aming kalooban. Maganda na, ibig sabihin, naging malawak na ang aming pangunawa kasi sa buhay, mula nung kami nag-Muslim. If you ask her, why doesn't she cry?
There's no one by her side. She's the only one that's left behind. Patiently she Tumira rin kami sa Mindanao nung ako'y maliit pa. Kasi doon ako pinanganak. Hanggang grade 2 ako, nasa Mindanao ako. So, ang naririnig ko sa tatay ko noon, ang mga Muslim mamamatay tao. Kaya takot na takot ako sa mga Muslim noon. Ipinakilala sa akin ang Islam ng aking ate na nanggaling sa Saudi Arabia. Naghanap siya ng Islamic school para mapag-aralan ko ang Islam. Tuwing mag-aaral kami, meron kami na pag-aaralan na napagambing ko ang Biblia at ang Quran. And he honored her and gave her faith when the times were bad. So, natuklasan ko, kaya pala nung ako'y Kristiyano, lagi ako nagbabasa ng Biblia, talagang nagsasalungat ang mga sinasabi sa bawat book sa Biblia. Ngayon, dito naman sa Quran, lahat ng sinasabi sa Quran, walang conflict. Talagang iisa lang, kasi palibhasa ang Quran talagang galing sa Diyos. Nung kami nasa Islam na, sinunod na namin ang lahat ng mga katuruan ng Diyos sa Quran na nakabatay. Kasi sa Islam o sa pagiging Muslim, marami ang dapat sundin. Hindi katulad sa Katoliko o sa anumang Kristyanismong reliyon. Ang Kristyanismo kasi, malaya sila sa kanilang ginagawa. Walang magbabawal. دين الإسلام ديني ولا عظم غير ديني محمد اللي هديني نور الإيمان دين الإسلام ديني ولا عظم غير ديني محمد اللي هديني Nung nagsuot na ako ng hijab, madrama ang pagsusuot ko nito nung umpisa. Nung pumasok ako dito sa school na nagganito, dumating ang aming principal, nakita ako nakaganito, nagalit siya. Sabi niya, ba't nagganyan ka? Alam kong Muslim ka, pero hindi ko inaasahan na magaganyan ka, sabi. Baka matakot sa iyo mga bata niyan, sabi. Ma'am, hindi po. Actually, ma'am, nung humarap ako sa kanila, ma'am, tuwang-tuwa sila. May Virgin Mary daw dito sa school, ma'am. Ako daw yun, sabi nila. Talaga, sabi. O sige na nga, kung magpalit tayo ng sapatos, sabi, ano pat nagpalitan ako ng religion kung hindi ko rin susundin ang panuntunan ng religion na tinanggap ko, sabi. O sige, pinapayagan na kita magganyan. Pero, wag kang magsusot ng itim, sabi. Yes, ma'am, kako. Umiyak talaga ako. دين الإسلام ديني ولا عظم غير ديني محمد اللي هديني نور الإيمان دين Kailangan talukbungan talaga ang ulo ng isang babae para matalukbungan ng kanyang aura na dapat hindi nakikita ng mga kalalakihan. Sapagkat ang aura ng isang babae ay kailangan nakatago dahil ito'y nakapagbibigay o nakapag-uudyok sa mga kalalakihan na manamantala sa isang babae. Pero ang number 1 na dahilan, utos yun ng Diyos. Kaya yun iniutos ng Diyos sa lahat ng mga kababaihan na kanyang nilikha, katulad ni Virgin Mary, sinusunod niya ang ating Diyos na lumikha sa lahat, kaya nagtatalukbong siya ng kanyang buong katawan. Kasi sumusunod lamang siya sa Diyos. At yun ay nagpapakita ng paggalang. Iginagalang ng mga lalaki ang mga babaeng nakatalukbong. If you ask her, why does she dress that way? All covered up in a world that gives it all away. Proudly she would say, I am a Muslim. Sa Islam, hindi kami nanghihikayat ng mag-Muslim. Kasi hindi naman iniutos na maghikayat kami. Kundi, ipinapahayag lang namin ang katotohanan na galing sa Diyos. Kaya gusto ko lang padama sa lahat, Muslim man o hindi Muslim, ang kahalagahan ng ibinigay ng Diyos na relihiyon o panuntunan sa buhay na Islam. Ang ibig kasing sabihin ng Islam ay panuntunan sa buhay. Ito ay ang pagsunod, pagtalima, at pagtupad sa lahat ng kautusan ng Diyos. Pag ginawa mo ito,
lahat talaga ng ikikilos mo, Diyos ang iniisip mo. Kaya talagang mawawala ka sa kaligawan. Hindi ka maliligaw ng landas kung ang iniisip mo ay ang batas ng Diyos. Ganon kasi sa Muslim. Lahat ng kilos, salita, ang iniisip ng isang Muslim ay tinitignan siya ng Diyos. Iniisip niya kung tama ba ito o hindi. Kaya lahat ng mga kilos at pananalita ng isang Muslim ay nakabatay sa batas ng Diyos. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There's no God but Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There's no God. Sometimes when the world's not on your side, you don't know where to run to, you don't know where. Ako po ay isinilang na bilang Katoliko at nang ako ay umabot sa edad na 18, way back 1979, ay nakonverte naman ako sa Iglesia ni Cristo. At matapos na maging pastor ng 1993, ay nadestino ako sa Ibayong Dagat sa Tokyo, Japan. Bilang pinaka-officer in charge o namumunong ministro noong taong 1993. Tumagal ako sa pagmiministro sa loob ng iglesia hanggang taong 2003. Bilang isang mag-aaral dati ng pagmiministro sa iglesia, ay naging malapit ako sa tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia na walang iba kundi ang yumaong kapatid na Eranio G. Manalo. Kung meron man akong itinuturing na pinakapangalawang ama na, sapagkat siya ay lubhang napakabait sa akin at napakabait sa aking sambahayan. Kumbaga ay para na rin siyang lolo ng aking mga anak. So now, as you long for your past, prepare for your future, but knowing now. Taong 2008 ay meron akong nakilala isang Maranaw na nagtitinda ng DVD. Pagkatapos ay inusyoso ko siya kung anong kanyang relihiyon at nalaman kong ang kanyang relihiyon ay Islam. Nalaman ko siya ay Muslim. At sa aming pagkukwentuhan ay may nabanggit siyang reverendo na na-convert sa Islam. Ang pangalan ay Ustad Ahmad Barcelon. Naging interesado ko at nagkita kami ni Ustad Ahmad Barcelon at sa maikling pakikipag-usap sa kanya ay nakumbinsi ako at nagbalik Islam. Ang naging pangalan ko na sa Islam ay Abdullah. You are never alone. Just reach into your heart. Mahirap makumberte sapagkat nasubukan ko na eh. Mula sa pagiging Katoliko ay nag-iglesia ni Cristo ako. Itinakwil ako ng magulang ko sa aking pag-iglesia ni Cristo sa pagkakaalam ko noon na yan na ang tunay na relihiyon. Kaya yung aking paglipat dito sa Islam ay hindi mahirap para sa akin sapagkat ang aking pinagbabatayan ay dokumento. Ang pinaka nakatawag pansin sa akin sa aking paglipat o pagbabalik Islam ay ang nakasulat sa Deuteronomy 18:18 to 19 na doon ay hinuhulaan ang isang paglitaw ng isang propeta na kagaya ng propetang si Moises. Kaya hindi naman ang paglitaw ng isang tao pagkatapos ni Jesucristo na mas higit pa kay Solomon. Kaya hindi naman ang isang tao na magpapakilala tungkol sa Panginoong Jesucristo. Kaya hinanap ko yun. Sa Biblia ay wala kang makikita kung sino yung sinasabing magpapakilala sa Kanya o magpapatotoo sa Kanya.
At yun ay nasumpungan ko na lamang, kumbaga sa theory of evolution, ang pinaka missing link ng Bible ay walang iba kundi ang Quran. At nalaman ko na ang binabanggit sa Deuteronomy 18:18 to 19. At yung darating na magpapakilala kay Jesucristo ay walang iba kundi ang Prophet Muhammad, peace be upon him. Napakaganda na para sa akin noon ng dati kong relihiyon. Okay? Pero nang makita ko ang katuruan sa Islam, sa maliit na nalalaman ko pa lamang sa Islam ay napakalaki pala ng kakulangan ng kaalaman sa kung ang gagamitin lamang sa pag-aaral sa paglilingkod ay ang Biblia. Kung yung aking mga kasamahan ay makapagbibigay ng panahon para saliksikin ang Quran, ang katuruan ng Islam, ay hindi malayo na kami magkasama-sama sa paglilingkod na ito. You were never alone. Through sorrow and through grief, through happiness and peace, you will give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please. Lumaki ako sa Maynila, sa lugar ng Tayuman, na kung saan napakaraming mga rebulto dyan. Ang magulang ko ay maituturing kong sagrado katoliko. Hindi lang sila maituturing na sagrado dekandado pa. Dahil ang kanilang mga puso ay talagang masasabi natin na talagang close dun sa pananampalataya ng Katolisismo na may mga ipinaparadang santo nung ako'y bata pa. Sumasama ako ron, whether I like it or not. Ginagawa namin yon. Nung time na, sa panahon ko nung ako'y bata pa, nagkaroon na ako ng tinatawag na personal attachments sa mga ibang grupo naman ng Kristyanismo. Ibig sabihin, sa ibang grupo, kagaya ng mga born again, nagkaroon din ako ng mga personal communication, kagaya kay Kenneth Hagin Ministries, which is in US. Nagkaroon din ako ng communication doon kay Pastor Ed Lapis ng Day by Day. Kaya yun yung mga something na masasabi ko na isang highlight sa buhay ko bilang Kristiyano, bilang born again that time. Ngayon, nung dumating yung time na patuloy yung pag-aaral mo ng Biblia, naguluhan na rin ako kung ano bang dapat kong paniwalaan. Dumating sa akin yung tinatawag na pagsusuri. Among all the religions na pinag-aaralan namin when I was a born-again Christian noon, Islam lang ang nakikita kong pagdating sa kaisahan ng Panginoon, Islam lang ang may pinakamalalim na talagang pagkilala. Pag sinabing isa lang malinaw ang Islam at kailanman hindi ito nagkakaroon ng question. No, there's no question in Islam. Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves them. Naghanap ako noon ng Muslim sa lugar namin, kapitbahay, pero wala naman akong makitang Muslim o kilalang Muslim. Even in schools, wala akong alam na Muslim Naglakas ako ng loob na buksan yung PLDT directory at tumawag sa Office on Muslim Affairs. Tapos ibinigay sa akin yung address ng Islamic Wisdom Worldwide dyan sa lugar ng Quiapo. Doon ako nagpunta noon. Nung pagpunta ko sa lugar ng Quiapo, meron akong nakausap na brother at pinaliwanag niya sa akin yung Islam. Ngayon, umabot yung discussion namin ng almost 3.5 hours. Nagtataka ako kung sa tuwing pagsasalita ko, may sagot siya Pero kapag ako naman ang hahanapan niya ng katanungan, doon ako napapa-hands up. Kagaya ng like for example, the authenticity of the scripture, sa kagaya na sinabi ko. Tagalog, papangaral mo Tagalog. If ikaw ay English speaking people, papaliwanag mo English.
Pero alam naman ng mga nangangaral kung ano ang lengguwahe ng mga propeta. Lengguwahe ni Moses, Hebrew. Lengguwahe ni Jesus is Aramaic. The language of Prophet Muhammad is Arabic. Ngayon, alam nila yan eh. Ngayon, hinahanap sa akin ngayon yung Aramaic, which is the language of Jesus Christ. The language of Moses. Pero wala nga naman tayo dito nun. Mga Bibles natin dito, hindi naman nagtataglay nun. Dahil nung kapanahonan na yun, hindi naman labas yung parallel Bible na kung saan andyan yung mga Hebrew at mga iba-iba pa. Hindi naman ganun widely circulated yun that time. Hanggang sa naging malalim yung pag-uusap namin. Nung hapong yun, ang nangyari sa akin ay, kumbaga parang nag-declare na ako. Sabi ko, I will embrace na Islam. Ang nangyari, inakampanya ako dun sa Golden Mosque, inside the Golden Mosque. Then, I took my shahada. After kong mag-shahada, actually, yung unang-unang sujud ko o yung prostration na ginawa ko, yun ang bagay na hindi ko kailanman makakalimutan sa buhay ko. Parang hindi ko maipaliwanag kung ano yung meron dito. Yung unang-unang pagpapatira pa ako, naramdaman ko na sabi ko, Ya Allah. Sabi ko, hindi ko pa alam ang prayers noon. Hindi ko pa alam kung paano inuusan ang mga panalangin. Pero nung sinabi ko, Ya Allah, sabi ko, O Panginoon, O Allah, sabi ko, ikaw na ang bahala sa akin. Ikaw ang bahala sa pamilya ko. Pag prostrate ko, pagtaas ng ulo ko, parang ang feeling ko, parang ang liwanag ng paligid ko. After ko yakapin ng Islam, dumating yung mga ilang panahon, ilang buwan, yumakap na rin sa Islam ang aking pamilya. Ang aking magulang, ang aking mga kapatid, ang aking lola, ang aking tito, mga pinsan, at iba pang mga kamag-anak. Actually, ako yung first Muslim in my community. Kaya I am proud. Hindi ako nahirapan ipaliwanag ang Islam sa kanila. At hindi rin sila nahirapan tanggapin ako. Dahil hindi naman ako kailanman nakagawa ng kasamaan sa aming komunidad. Nung yakapin ko ang Islam, sabi ko, Panginoon, O Allah, sabi ko, wala na akong trabaho. Sabi ko, mas pinili kita. Sabi ko. Kaya ang nangyari nun, tumahimik ako, sabi ko, nagdasal ako, sabi ko, sana makahanap ako ng trabaho na kung saan mabibigyan ko ng time yung pagsamba ko sa Panginoon. At bukod sa pagsamba sa Panginoon, magagampanan ko yung tinatawag na utos mo para sa iyong mga alipin. Hanggang sa isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, tinawagan nga ako. No? May tumawag sa akin, dito nga from this organization, from Greenpeace. Kaya isa yun sa mga bagay na masasabi ko na ikinagagalak ko, na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin, kagaya ko, yung isang masasabing napakagandang hanap buhay. Dito nga, nailagay ako dito, na kung saan, nung nagtatravel na ako, doon ko nakikita ang ganda ng nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dito ko nakikita na ang ganda ng paligid kung hindi lang talaga dudumihan ng tao eh. Napakaganda ng kalikasan. Ang karagatan, napakaganda ng tubig ng karagatan. Ang kalupaan, makikita natin, napakaganda ng kalupaan. Malinis ang kalupaan kung atin lang talagang pagsusumikapan na gawin ang mga bagay-bagay. Actually, pag nasa ere kasi tayo, nakasakay ka ng aeroplano, makikita mo yung ganda ng paligid eh. Makikita mo yung ganda ng nilikha ng dakilang tagapaglikha. Kaya ginagampanan ko yung aking hanap buhay para, una, anyayahan ng tao sa tunay na pananampalataya o sa matuwid na landas. At bilang empleyado, ay ipakilala ko naman kung ano yung ganda ng dapat gawin natin o isukuli natin sa kalikasan. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please. Fortunate is he who remembers Allah abundantly. Worldly distractions cannot mildly sway his thoughts of Allah and Judgment Day. From darkness to light. Bago po ako kasi naging pastor, isa rin po akong manginginom. Maraming bisyo. Lahat ng mga kamunduhang ng isang tao, lalo na lalaki, ay nagawa ko. Hanggang isang araw na
yung mayroong isang ministro o isang pastor na kumbaga nagkaroon siya ng lakas ng loob para lapitan ako. Basahan ng Biblia, sabihin niya sa akin kung gaano kabuti ang Diyos. Na ang isang tao ay dapat sumasamba, may sinasambang Diyos. So sa patuloy niyang pagsasabi sa akin ng ganun, nahikayat ako na pumunta, pasyalan yung kanilang simbahan. At dahil doon sa eagerness ko, yung kagustuhan ko din, na yun nga, magbago, pinili kong umanib sa kanilang sekta. Yun yung tinatawag na born again. So ganun ang nangyari sa akin. Hindi ako biglang nangaral. Inaral ko din. At that time, yun yung alam ko na katotohanan. So yun ang past life. Yun yung si Pastor Neil Bano before. Yung kapatid ko din, nauna sa akin nag-Islam yun eh. Sabi niya sa akin yung galing mo, yung talino mo, sana magamit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang sabi niya sa akin eh. Gusto ko may bigay din sa iyo ng taufik ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun yung patnubay na tinatawag. Sabi ko, itaga mo sa bato, hindi ako magmumuslim. Yun ang binitawan ko sa kanya. Then, nung umalis siya, binigyan niya ako ng Quran. And then, yung Muslim-Christian dialogue. So, binasa ko. Tiningnan ko kagad, may mga verses kasi sa Bible na nandun. May mga text sa Bible na nandun. Na nagpapatunay na ang Biblia ay minanipula na ng tao. Hindi masasabi na ito'y salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos hindi nagkakamali, hindi siya nagsisisi. Ang Diyos hindi natutulog. Sa Bible nakalagay, natulog, nagpahinga. So, Bible, at saka yung yung sinasabi ng contradiction sa Bible. Doon nagkaroon na ng na-shake na ng konti yung pero hindi pa rin yun yung sa akin na yakapin ko ang Islam. Sabi ng Diyos sa Biblia, hindi siya nanlalata, hindi siya napapakuman. Tapos sasabihin natin, ang Diyos nagpahinga. Nung pumunta kasi ako doon sa radio program ni Ustad Barcelon, nung first meeting namin, nandun ako para questionin ko din siya. Parang gusto kong sabihin sa kanya, bakit po ninyo niyakap ang Islam? Samantalang napakataas yung katungkulan nyo sa pastoral. So, sabi niya sa akin noon, maganda at pumunta ka rito. So, binigyan niya ako ng mga babasahin noon, time. Hindi pa niya ako pinagsyahada. Aralin mo munang mabuti. Inaral ko kung ano yung katwiran, kung ano yung foundation, ano yung basihan ng pananampalatayang Islam. Talagang mula sa aking puso, yung pag-aaral. So, nung next na punta ko, nung sabihin ni Ustad Barcelon, nung time na yakapin ko na yung Islam, nag-decide talaga ako, syahada ako, convinced na ako na yung pananampalatayang Islam, yun yung hinahanap kong religion. Righteous is he who bows to one. Natutuwa ko, unang-una, maumpisan ko na yung tamang pagsamba. Nangihinayang ako, mawawalan na ako ng pera. Kasi, tinakwil na ako ng mama ko eh. Kumbaga, hindi naman tinakwil, pero kagaya ng kapatid ko, pinabayaan. So, pinutol lahat yung aming kasi may mga binibigay sa amin. Yung pension ng daddy ko, dinidivide. Sa siyam kami, magkakapatid. Nawala din ako ng service. So, maraming nawala sa akin. Walang-wala as in. Damit ko lang ang dinala ko kasi ayaw ko na masabi ng nanay ko, sa akin galing yan. Guided is he who prays Allah with punctuality. Dati, isa ako sa mga nagdi-discriminate sa mga Muslim. Ngayon, ako na yung kasali na ako dun sa dinidiscriminate. So, pag may nilalapitan akong kaibigan, mga dating membro, talagang pinapakita ko na hindi ko kinakayahan na nag-Muslim ako. Para sa akin ngayon, ang kaibigan talaga, kung ba through ups and downs eh. Kagaya ngayon, hindi ko naman kamag-anak ang mga Muslim na mga brother na nandito, pero kung ano yung meron sila, sinishare nila sa amin ng mga balik Islam. Devout is he who supplicates to Allah intensively. Sa mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang masasabi ko po ay magkaroon tayo ng tunay na takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at tunay na sumunod tayo sa pamamaraan ng kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito sa mundo yung ating buhay ay parang pag dumaraan lang. Huwag nating sayangin yung pagkakataon. Ibigay natin habang tayo may kalusugan pa, hindi lang yung pagdarasal,
kundi yung pagtanggal mo ng mga tinik sa dinaraanan nga ng yung kapatid para ito hindi matisod, isang klase ng pagsamba. Ang yung pamamahinga ay isang klase ng pagsamba. So, lahat ng klaseng pagsamba ay ibigay natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. God-fearing is he who contemplates death early, who starts as he sees his demise, and tears for overwaste sacrifice. Oh Allah, I am waiting for the call, praying for the day when I can be near the Kaaba wall. Sa lahat ng Filipino na nagsiyakap sa Islam, ay di pahuhuli si dating Reverend Armando L. Barcelon, na itinuring ng karamihang Muslim sa Pilipinas na pambato ng Islam dito sa bansa. Si Reverend Armando Barcelon, na ngayon ay Ustadz Ahmad Barcelon, ay walang kapagod-pagod sa pagpapalaganap ng Islam. Maging ang kabundukan ay kanyang tinatawid, maiparating lamang niya maging sa liblib na dako ng Pilipinas ang mga aral ng Islam. Sa unang tanong ko, ginusto po ba ni Jesucristo na siya'y maipako sa krus? Siya ay tinaguriang Ahmed Didat ng Pilipinas dahil sa kanyang pakikipagdebate sa mga ngaral ng iba't ibang relihiyon. Paano kung maipakita ko sa Biblia na bawal ang pag-ahit ng balba? Sa pagdating mo, hindi ka dapat mag-aral. Marami sa mga kakristyanuhan sa iba't ibang sekta ang nagsiyakap sa Islam. Bukod pa dito ang libo-libong nagsiyakap sa Islam sa kanyang palatuntunan sa radyo. Sa bituran ng iyong puso, kapatid ng Edby, ang iyong panunumpa ng pagyakap sa Islam. Asyhadu an la ilaha. Sa pagbisita ko sa kanya, ako ay namangha sapagkat kakaiba sa mga mangangaral ng ibang relihiyon na nagtatamasa ng karangyaan. Di ako makapaniwala kung hindi ko nasaksihan na ang pinakapopular na mangangaral ng Islam sa Pilipinas ay ganito kasimple at kapayak ang pamumuhay. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa Sa totoo lang po, wala sa hinagap ko na yumakap sa pananampalatayang Islam. Ni sa guni-guni ay hindi ko akalain na ako po ay magiging isang mananampalatayang Muslim. Dahil maganda na po ang kalagayan ko at naabot ko na po ang isang mataas na kalagayan sa reliyong Kristyanismo. Matayog na kalagayan ang isang maging reverend na pinapangarap ng bawat mga ngaral na mga Kristiyano. Ngunit, dumating po sa pagkakataon na ako po ay naghahanap na ng katotohanan. Sa totoo lang po, walang nag-akay sa akin na yumakas sa pananampalatayang Islam. Tanging ang Diyos lamang ang siyang gumabay sa akin, tanging ang Allah, subhanahu wa ta'ala ang siyang naggabay sa akin. Nakita ko ang Islam dahil hinanapan ko lang po ito ng kamalian. Upang gamitin ko sa pagpapalaganap ko sa pag-akay sa reliyong Kristyanismo na aking nakamulatan at aking pinaghirapan na maabot. At dahil sa paghahanap ko ng kamalian sa reliyon ng Islam, nasumpong akong kamalian, ay mismo pala ang aking reliyon ang siyang tadtad ng kamalian. Yun po ang naging dahilan, naging susi upang mayakap ko ang tunay na reliyon na mula sa Diyos. At nang yakapin ko po ang pananampalatayang Islam, mabibigat na pagsubok ang dumating sa aking buhay. Naging una kong taga-usig ang aking mismong magulang, ang aking ama, ang aking daddy, sapagkat nag-iisa po nila akong anak. Hindi nila akalain na ang kailang iginagalang na reverend mag-Muslim. Tiniis ko po lahat ng mga pagsubok na ito. Hinamon ko pa ang aking mga magulang na handa kong balikan ang aking dating paniniwala kung makakakita sila ng maling aral dito sa loob ng pananampalatayang Islam. At sa loob po ng 7 taon, tiniis ko po yan ang mga pag-uusig na aking naranasan sa kanila at sila man din po ay yumakap sa Islam. Sa ngayon po ay halos 90% na po ng aking mga kamag-anak at kapamilya ang nandito na po sa loob ng pananampalatayang Islam. And I feel strong. I can feel Islam running in my veins. To see my Isa lang po ang tiyak na aking masasabi sa mga taong nagtatanong po bakit ko niyakap ang Islam. Kung susuriin niyo po ang pananampalatayang Islam, wala po kayong pupuntahan kundi yakapin ito. Dahil kung talagang tunay tayo naghahanap ng tunay ng reliyon
Reliyon na kung saan hindi ilusyon. Reliyon na kung saan ay walang pag-aalinlangan, matatag at matapat na reliyon. Wala pong pupuntahan ang tao, kundi yakapin ang siyang reliyon na ipinangaral ng lahat ng mga propeta ng Diyos. Mula ng panahon ni Adan, sumakanya nawa ang kapayapaan, hanggang sa huling sugo na ipinarating sa sangkatauhan ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa aking mga kababayan at sa aking mga kapwa mga ngaral, anumang klaseng reliyon o sekta na inyong kinabibilangan, kaibigan, subukan niyong saliksikin ang pananampalatayang Islam. Huwag tayong maging bias. Kung tunay tayong may takot sa Diyos at naghahanap ng matuwid na pananampalataya, huwag nating ipagmalaki na tama na ang ating kinalalagyan. Subukan natin na suriin din ang ibang reliyon at pakisama niyo na po ang pananampalatayang Islam. Baka naman sa inyong pagkasaliksik ay tunay na masumpungan nyo, kagaya ko, ang tunay na reliyon. Kami po'y nag-iimbita, nag-aanyaya sa inyo na inyo pong suriin ang pananampalatayang Islam. Dahil ito po ang reliyon na kung saan negatibo ang tingin ng tao. Ngunit, ang lahat ng mga lumalabas na mga negatibo ay pawang lahat po ay walang katotohanan. Bagkos, ang masusumpungan nyo dito sa loob ng pananampalatayang Islam ay ang matapat at malinis nito at dalisay na aral at doktrina na nakapaloob dito sa loob ng reliyong ito. Miles away, oceans apart, never in my sight, always in my heart. The love is always there, it will never die, only growing stronger, a tear rolls down my eye. I'm thinking all the time where the day will come, standing there before you, accept this hajj of mine, standing in it all, making my dua, drinking blessings from your well, the challenge